Ikaw ang presidente, ikaw ang mananagot sa lahat ng kapalpakan, lahat ng mga irregularidad, lahat ng mga ilegalidad. Kasi ikaw ang bossing eh. Ikaw, wala nang iba. Sino nagpiprepara nito? Ang nagpiprepara nito ay ang DBM, Department of Budget and Management. Nasaan ba ang DBM? Nasa ilalim ng opisina ng presidente. At pag nagawa na nila yung budget, ito yung programa kung saan yung pera ng bayan na binabayad ng pamamagitan ng buwis ng tawag bayan ay siyang itutustos mo sa mga proyekto. So sila ang gumawa nun. Pagkatapos ang proseso po sa ilalim ng saligang batas, kailangan, pag nagawa na ng DBM yung National Proposed Budget, ibibigay sa Kongreso. Anong gagawin ng Kongreso? Ito po ay pag-aaralan nila. Aayusin nila. Pwede na lang i-realign. Pwede na lang gawin. Hindi nila pwedeng taasan. Pwede nilang babaan ang budget. Sino ang mga miyembro dyan sa Kongreso? Marami ho sila, pero ang nasusunod dyan ay yung majority. Majority, hindi yung oposisyon, kundi yung mga kaalyado ng presidente. Na kung ano sabihin ng presidente, papakinggan nila. O madaling sabi, nung nagawa na yung General Appropriations Bill, panukalang batas, ipapasa nila yon. Ang pinakapunto dyan, yung as the title suggests, yung the buck stops here, ang nagpapopular po niyan ay si dating Presidente Truman ng Estados Unidos. Sa kanyang lamesa doon sa White House, may nakalagay doon, the buck stops here. Ibig po sabihin na siya ang aako ng lahat ng ginawang desisyon ng kanyang administrasyon. Ito man ay palpak, matagumpay. More on the palpak. Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng aksyon niya, siya ang mananagot at hindi siya magtuturo na kahit kanino. Noong panahon po ni Presidente Duterte, yan po ang naging panuntunan niya. Sapagkat yung the buck stops here, yun po ang esensya ng command responsibility. Dahil ikaw ang presidente ng bansa, ikaw ang namumuno ng 3 sangay sa pangkalahatan. Hindi po pwedeng ituturo mo yung isang sangay o another sangay at yung kabinete mo, pag nagkamali, 1, 2 o 3 o lahat sila, ituturo mo na sila kasi kung may kasalanan. Yung pinakabuod ng the buck stops here, the buck stops with the president. Ibig sabihin, pananagutan mo lahat ng kamalian, kapalpakan, ilegalidad, irregularidad. Wala kang pwedeng ituro. Kaya nung panahon ni Presidente Duterte, hindi po ba publicly, kahit na nung bago siya maaresto, nung siya yung marap sa Senado, sinabi niya, walang ibang mananagot dito sa aking digmaan laban sa illegal na droga. Ako lang. It's me and me alone. I and I alone is responsible for the consequences of my policy of my war on drugs. Maliban na lang kung ang ginawa ng mga nasa baba ko ay kriminal at hindi ako kasabwat. Dahil ang criminal responsibility ay personal doon sa gumawa. Maliban na lang kung alam ko at hinayaan ko o ako'y kasabwat mismo. At siya po naging panuntunan niya. Ngayon, kaugnay dito, natandaan ko po yung SONA ng dati ng Pangulong Marcos Jr. At binatikos niya. Pero bago niya binatikos, yung mga dapat niyang batikusin, inamin niya po na bigo ang kanyang pamamahal.
At ako yung mga doon, no, sinabi niyang diskontento, dismayado ang mga kababayan natin at ito'y makikita sapagkat yung resulta ng halalan ng senatorial midterm elections ay nagsasalamin ng pagkadiskontento at pagkadismaya ng ating mga kababayan. At pagkatapos siya pong aminin yon, binanatan niya yung mga tiwaling opisyal doon po sa flood control projects. At sinabi niya na itong mga tiwaling opisyal na ito, at alam po ninyo nung sinasabi niya yan, tandaan niyo, ang tinutukoy niya yung mga miyembro ng Kongreso, hindi lamang yung mga kontraktor. More particularly, ina-address niya yung mga miyembro ng Kongreso, senador man o mga kongresista. At sinabi niya na dapat ay mahiya sila. Mahiya naman kayo, sabi niya. Sapagkat maraming bahay ang naanod ng baha, maraming bahay ang nalubog, maraming tao ang nasawi sa baha, maraming ari-arian ang nasira dahil lamang sa mga bigong flood control projects. Ang iba, hindi natapos, ang iba palpak. At yung iba, sabi niya, nag-i-exist lamang sa imahinasyon. Ibig sabihin, ghost projects. Walang proyekto. Pero ang perang nakuha nila sa kaban ng bayan ay bilyon-bilyon. Madali sinasabi niya, mahiya kayo, mga magnanakaw kayo. Yun ang sabi niya. Pero teka muna. Kaya kung sabi ng artikulo, mali yata yung mahiya naman kayo. Hindi ba dapat ay mahiya naman tayo? Sapagkat kung susundin mo yung prinsipyo ni Truman, the buck stops here. The buck stops with the president. Ang accountable ay ang pinuno ng Estado, pinuno ng Executive Department, sapagkat siya ang presidente. Siya ang commander-in-chief. O, tingnan po ninyo kung bakit hindi po pwedeng, hindi niya ako ang responsibilidad. Yung pong flood control projects, yun ay naroon sa annual budget natin. Meron tayong tinatawag na national budget. Sino nagpiprepara nito? Ang nagpiprepara nito ay ang DBM, Department of Budget and Management. Nasaan ba ang DBM? Nasa ilalim ng opisina ng presidente. At pag nagawa na nila yung budget, ito yung programa kung saan yung pera ng bayan na binabayad ng pamamagitan ng buwis ng tawag bayan ay siyang itutustos mo sa mga proyekto. So sila ang gumawa nun. Pagkatapos ang proseso po sa ilalim ng saligang batas, kailangan, pag nagawa na ng DBM yung national proposed budget, ibibigay sa Kongreso. Anong gagawin ng Kongreso? Ito po ay pag-aaralan nila. Aayusin nila. Pwede na lang i-realign. Pwede na lang gawin. Hindi nila pwedeng taasan. Pwede nilang babaan ang budget. Sino ang mga miyembro dyan sa Kongreso? Marami ho sila, pero ang nasusunod dyan ay yung majority. Majority, hindi yung oposisyon, kundi yung mga kaalyado ng presidente. Na kung ano sabihin ng presidente, papakinggan nila. O madaling sabi, nung nagawa na yung General Appropriations Bill, panukalang batas, ipapasa nila yon. At yung pong pagpasa nun, sino ba ang gumagawa nito? O ang mga miyembro ng Kongreso, kasama ang Senado. Nagkakaroon po sila ng bicameral committee tinatawag.
Doon sa bicameral committee, 3 lamang ang nasusunod doon. Binabago nila. Hindi ba nagkaroon yung, hindi ba, lumabas yung iskandalo, anomalya. Na nung nakaraang budget, yun yung original General Appropriations Bill, yung panukalang batas, maraming blanco doon. Blanco. At nilagyan na lamang ng kung ano-anong mga items doon. Doon nila isiningit yung mga nanakawing pera sa gobyerno bago pinirmahan ng presidente. Pero ang presidente, siya ang pipirma para maging isang batas. Para yun na ang sundin. Dapat pinag-aralan niya yun. Dapat inisa-isa niya yun. Hindi siya dapat pumirma kung may nakita siyang kalokohan doon. At hindi naman ako may tatanggi na may maraming kalokohan kasi pinag-usapan na. Yun ay sumambulat. At marami na nag-expose noon po. Pero pinirmahan niya. At yung mga nakaraang budget, meron din mga flood control projects, mga katakot-takot, limpak-limpak na salapi ang nakalaan para sa kanila. Pero naging mga ghost projects, unfinished projects, substandard projects, o madalit sabi, yung 3, kaya po nang sinabi ko sa mga nakarang programa, DBM, Congress, at ang Presidente, ang dapat nasisihin. But ultimately, gaya nga ng principle na the buck stops here. It is the President. So hindi po pwede yung mahiya naman kayo. Ang dapat na sinabi niya, mahiya naman tayo. Hindi po siya makakatakas dun sa responsibilidad na nakatuon sa kanyang balikat sapagkat siya ang presidente ng bansa. Alam niya yun. Hindi mangyayari ang annual budget kung hindi niya pinirmahan. At doon pa lang sa DBM, dapat kung siya ay masino, makikita niya na kagad doon. Bago pa dapat na binigay yan sa Kongreso. I'm sure, DBM, ibibigay muna kay Presidente yan, sir. Ito yung susumitin namin budget. So dapat nakita niya na mga kalokohan doon. Pumayag siya, inilagay sa Kongreso. Ang Kongreso naman, may ganamang kalokohan. Tapos, alam niya na may kalokohan, pinirmahan niya pa. Lahat mo ng budget, mula nung pumasok siyang presidente, may mga flood control projects. At yun na nga yung sinasabi niyang natuklasan niya na maraming mga ghost projects, maraming substandard na mga struktura, tulay, kung ano-ano pa, kalsada, mga buildings na hindi sinunod. O sino sisisihin natin? Mr. President, you cannot escape from the flagellation. Kailangan aminin po ninyo. Mas magandang aminin nyo kasi hahanga sa inyong tao. At saka, gumawa na kayo ng lahat ng bagay na pwede nyong gawin. Kakulong nyo. Bakit kayong presidente, nandyan sa Kongreso, hindi ang gagalaw kung hindi nyo alam. Pareho rin ang pagpapakulong nyo. Pagpapares nyo kay Presidente Duterte. Pagsalakay sa KOJC, lahat na yun ay galing sa inyo. Hindi pa pwedeng tanggihan nyo. Sapagkat hindi gagalaw ang lahat ng sangay ng gobyerno nang wala kayong pag-ayon. Yan ang sinasabi na that buck stops with the President. Ang accountability, responsibilidad ay nasa balikat ng Presidente. Hindi siya makakatakas sa konseptong command responsibility or the buck stops here. Kaya nga po ako gumawa ng artikulong yon upang ipakita kasi parang lumalabas siya bida at ini-expose niya at siya wala siyang pananagutan na hindi po mali ang ganyang kaisipan. Ikaw ang presidente, ikaw ang mananagot sa lahat ng kapalpakan, lahat ng mga irregularidad, lahat ng mga ilegalidad. Kasi ikaw ang bossing Ikaw, wala nang iba. Ikaw ang bigay ng bayan.
Well, alam po ninyo, in normal times, yung paglalakbay ng presidente sa ibang bansa ay malaking bagay sapagkat sa kanyang pakikipag-usap sa mga ibang presidente, prime minister, and other heads of state, marami siyang matatalakay na problema ng dalawang bansa. At maaari niyang gawin ang kanyang paglalakbay upang siya'y makakuha ng mga investments, ng mga trade agreements, mga pangkalakalan doon sa mga bansa in normal times. But the problem is we are in critical times. Ang korupsyon ay talamak. Ang pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan ay hindi nagaganap. Wala eh. At marami na ang kanyang paglalakbay na ipinangako niya at pinangalandakan na tagumpay ang kanyang paglalakbay at maraming mga pangako, subalit hanggang ngayon ay walang nakikita ang taong bayan. Kaya sa panahon ngayon, ang magiging perception ng taong bayan, diyan ka magaling. Ang maglakbay ka ng maglakbay at gumastos ka ng pera ng bayan. Wala kaming nakikita na magandang kinabukasan. Sapagat habang kami naghihirap dito, habang katakot-takot ang pagnanakaw ng mga kasama mo, kung hindi ka man kasama, ikaw naman ay nagpapakasasa. Hindi yan ang hindi maganda. Kaya, di ba palagi natin sinasabi, Mr. President, palagay ko meron ka pa namang 2 taon na higit, maaari ka pang magbago. Sayang, nakapangihinayang ang pagkakahalal mong presidente. Mahigit na 30 taon na ang pangalang Marcos ay sinira at nasira at nakabawi ka nung ikay inihalal. Subalit mukhang parang naglahong lahat ang iyong political capital by not doing your job as president, by allowing and tolerating the corruption in the government, by initiating the assaults on KOJC, of arresting Pastor Kibuloy, of illegally arresting the former President Duterte and throwing him to the jail sa Hague. Lahat ng yan ay sumira na muli sa pangalan ng Marcos. At mamaya baka bumangon na si Marcos Sr., pambihira ka anak. Nakabawi na tayo eh. Sinira mo pa. Naku, matagal ko na narinig yan. Hindi na ba nangyayari? Alam mo, kagabi, yung mga nagpa-picture sa ating mga kababayan natin. Para siyempre, palagi yung unang tanong, Sir, kumusta na si Presidente Duterte? Sir, kailan makakabalik? Standard ang sagot ko, makakabalik lang yan kung matuto na kayong lumabas sa kalsada. Pag hindi kayo lumabas sa kalsada, hindi makakabalik yan. That's the only way for him to come back here. We have to go to the streets in a peaceful rally and ask the government to bring him back. Yun lang. Pareho rin yan. Yung mga kupukong yan, wala rin nangyayari dyan. Kung ang presidente ng bansa ay kasabwat, kasama, hindi siya lalayo doon sa mga kapartido niyang sumisira sa kanya, walang mangyayari sa atin. At siya naman mga military at mga polis na inaasahan ng marami na magkaroon ng EDSA revolution, wala rin yan. Yung mga yan, hindi lalabas yan pag hindi kayo nakikita sa kalye, gaya nung nakaraang EDSA revolution at iba pang mga paglabas ng tao sa kalye sa mapayapang pamaraan. Pagkatandaan ninyo, ang kapangyarihan ay nasa sa inyo. Wala dito sa gobyerno. Kayo ang naglagay dyan eh. Kaya kayo rin ang pwedeng tumanggal. Eh di ba ilang ulit na rin natin sinabi sa programa natin na pag ang gobyerno na iniloklok ng taong bayan ay hindi na nakatutugon sa kanyang pangunahing tungkulin
na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng sambayanan, nasa kanilang kapangyarihan din ang tanggalin ito. At hanggat hindi ho sila gumagalaw, wala ko talagang mangyayari sa atin. Kaya nga yung mga framers ng Constitution, nagbigay ng karapatan dyan sa saligang batas na ang taong bayan ay may karapatan na lumabas at ilabas ang mga hinaing laban sa mga tiwaling opisyales, laban sa hindi pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Hanggat hindi po tayo gumagawa dun sa hindi natin paglalaman ng ating karapatan, wala mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan hanggang mapalitan. Masyado ng talamak. Alam mo, Hana, parang naging kultura na talaga. Parang mukhang wala na, hindi na tayo makaahon. Ang nakikita ko nilang pag-asa dyan, kung bagong generasyon, mga bata, at sana'y lahat ng mga anak ay papag-arali ng libre, lahat ng Pilipino, doon tayo magkakaroon. Aaninag natin ng pag-asa na matagal nang nawala at minimiki-miki na lang sa kaisipan ng tao. 30 million, di ba? 30 million ang binigay sa kanya. Hindi naman niya tinatanggi. Kaya nagtataka ako kay Chairman George. Ba't kailangan mo ipatawag para magpaliwanag ka? Kasuhan mo na lang. Alam mo na pala kung sino dahil dinideklara naman nila yung sasalo nila. Kaya, demanda mo na. Alam nyo, kahit ang palitan nyo lahat yan, yung katiwalian, hindi yan mawawala. Kahit na paulit-ulit ang pagkalal natin, ng iba-ibang tao, ibang opisyalis, kalaunan, nakakaintindi ng sistema. Ang ugat talaga dyan, Ana, from the very inception of our shows, matagal na natin sinasabi na ang ugat talaga dyan ay lack of education. Hanggat hindi mo pinag-aaral ang lahat ng mga Pilipino ng formal na edukasyon, hindi tayo makakaahon yan. Kailangan talaga, pag edukado ang isang botante, hindi mo ibuboto yung mga clowns, mga lahat ng klaseng ayaw natin. Hindi yan makakaahon. Kaya, pag-aralin natin ang lahat ng mga Pilipino para mabago ang sistema ng ating kalakalan sa politika, sa negosyo, sa lahat ng bagay. Senate na lang daw kumarap, si Congressman Saldico. Wala sa Amerika na. Hindi natin alam kung babalik pa yan. Actually, pwede yang paharap sa Kamara ng Representante kung gusto. Paano? Kasama rin sila sa mga kalokohan, kaya ayaw nila ipaharap. Baka ituro sila. Yun nga lang. Sabi niya, how are you going to judge someone na katulad mo? Nakasampakat. Yan, you're part of the group, Attorney Sal. You will protect him or her at all costs, di ba? Kung damay ka. Samantala, sabi ni Marvic Tuazon, si Boying sa ombudsman is a joke. Binuhay na masamang loob yan eh. Oy, grabe naman yung mga comment na yan, Attorney Sal. Sabi ni Terence C. Roy, tama yung sinabi ni Attorney Panero, dapat gano'n na gawin ni Marcos Jr. Kung gusto niya talaga mawala ang korap na politiko, walang mangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Puro palabas ang investigasyon eh. Alam mo kahit dyan sa Kongreso, Senado, puro grandstanding lahat yan. Para pareho lang yan. Wala yan. Alam na naman nila kung hindi mo na kailangan ng investigasyon, di ba sabi na nga natin. The President has identified the 15 contractors. Ibig sabihin, paano niya na-identify yun kung hindi siya nag-imbestiga? Di ba? Mm-hmm. Alam niya na rin kung sino yung mga kongresista o senador na involved. Kaya hindi na kailangan ng mga investigasyon. Mm-hmm. Sabi naman ni Ernaline Edano, abolish Congress, andyan naman ang mga departments sa government, no need na sila
May mga senator na din naman tayo. Kasama po ng Congress ang mga senador po. Hello. Bolis, hindi, pati Senado. Kaya nga po sinabi yung Kongreso. Lower and upper chamber of Congress yan, di ba? Parang pag inabolish mo yung lower Congress, parang package din na. You also need to abolish the Senate, di ba, Attorney Sal? Magano muna, pag-aralin muna natin lahat. Isa muna revolutionary government. Para magawa ng isang presidente, gusto niya lahat gawin. Nang walang sagabal, walang hadlang. So, gusto mo sila mag-BTS, Attorney Sal? Isa lamang hahabulin natin pagsabi ko. Sa ngayon, 315 na kongresista at 24 senador. Biro mo yan, ang dami. Hindi mo wala kung how you will get all of them. Pero pag ang isang revolutionary government, isang leader lamang, alam mo na kung sino pipitahin mo. Oo nga. So, gusto mo sila mag-BTS, back to school? Kailangan mag-aral talaga lahat ng mga Pilipino. Sabi naman ni Sara Nakamura, Attorney Panelo, ganyan po sa Japan. Warrant of arrest agad pag may nakitang kahit 5 sentimo, either mag-resign o patatasikin ka talaga, then kaso and kulong. Hindi lang yan. Ang iba dyan, alam mo, ang mga Hapon talagang yan eh. Di ba palaging nagsisuicide pag napahiya sila? Naghaharakiri sila eh. Pero dito hindi mangyayari yan. Sabi naman ni Templar, nakakatuwa po na naka-ISO 9001-2015 ng DPWH pero in-award lang nila yung mga projects sa mga contractors na sinusunod ay standard ng politiko. At Attorney Sal, maraming sa ating mga government officer mga nakakuha ng ISO. Some are curious, Attorney Sal, mahirap pa makakuha ng ISO? Or, ano mga ISO? I think it's an award given to an office, a public office, or even private institution. Kapag may certain standard kang naabot, Attorney Sal, that you're excellent in your service, sa trabaho na deliver ng iyong opisina, for you to get that ISO. I forgot ano ibig sabihin ng ISO. Tsaka alam mo yung mga sinasabing yung projects daw ng ibibigay sa mga contractors na sumusunod sa politiko. Hindi na ako ngayon sumusunod sa politiko. Mga politiko, yung mga contractor nandiyan sa Kongreso. ISO is International Organization for Standardization, Attorney Sal. Samantala, sabi ni Virgo, lagdagan na on the later stage, ang pobreng Pinoy, kambyo ng pagsulong. Ang BBM administration, paatas naman ang kambyada ng madami. Matalang haga yung comment niya. Sabi naman ni Ronnie Rayu Hufan, 881, okay lang yan. Palalamigin lang yung issue, then patatawarin ng mga Pilipino. Yan because it's already in our nature culture. Yun yung nga sinasabi at sa cycle. Sabi naman ni Migzy, maraming party list, contractor din. Wala silang distrito, probinsya, pero sila ang pinaboran. Tama si Attorney Panelo, revolutionary government talaga ang kailangan. Ikulong. Kunin agad yung ari-arian at buwagin ng Congress, yan ang kailangan. Sweeping action. So, na kayo? Kumilos na kayo? Sabi naman ni Jomar Torres, kaya ba ng gobyerno si BBM? Kaya ba ng gobyerno ni BBM si Zaldico? Isa sa pinaka-impluwensyang politiko sa Bicol Region, ang mga kumpanya kahit sa labas ng rehiyon. May impluwensya din siguro na may mga private army ang mga ko. Sana matatag at may ngipin ng gobyerno para tugisin ang mga ma-impluwensyang mga politikong katulad ng mga ko. Ano masasabi mo dyan, Atty. Sal? The buck stops with the president. Yun ang masasabi ko dyan. Kaya gumalaw na kayo. Tumabasa kayo sa kalye. Basta mapayapa lang. Maniwala kayo. Matatauhan din yung mga yan.